So, Letran at saka Ayak, no, round 2. So, makikita na natin na kung gaano kapait at kung gaano forgettable tong season na to para sa Letran. Dahil kasi nasa transition niya eh. So, ganun talaga. Tsaka masakit pa nito, na-injured pa si Kurt Rayson. So, imbis makatulong, na-injured pa. Yung mga kasi ng Letran, medyo hilaw pa. Kumbaga, it takes years bago natin makita to. Kasi yung mga malalaki nito, bata pa eh. Meron pa silang kailangan i-improve sa kanilang mga skills. On both ends yun, hindi lang puro offense, pati sa defense din. Kasi, yung malalaki ng Letran, kapag lalo na sa depensa, pag talagang nagkaroon ng experience yan, maraming papahirapan yan sa depensa. Ang lalaki ng Letran. Diba? Parang si Rayson lang ata yung mawawala. So, intact yun. Hindi natin alam, baka next season magkaroon ng improvement sa record. Dahil nagkaroon na ng experience. Meron na silang one season experience. Ito namang kahit wala itong kanilang head coach, yun yung maganda dun constantly, pag may sistema ka at yun ang nasusunod, kahit wala yung head coach mo, yun yung ipinakita nung Ayak against Letran. No, yung mga assistant coach, yun ang nag-take over habang wala yung head coach. At yung player na kabisado na yung sistema, ginawa yung sistema. So mananalo ka talaga kung susunod ka sa sistema. Hindi lang offense yan, pati defense. Kasi ang kadalasang sinasabi ng tao is yung ball movement Kagaya no sa Golden State. Ang nakikita lang is yung ball movement. Pero yung rebounding at saka yung defense, halimbawa ni Draymond o yung magandang depensa ni Clay, is yun yung hindi nakikita. Yung napakaraming rebound si Kevon Looney, yun yung hindi nakikita. Ang nakikita yung shooting ni Steph Curry, yung shooting ni Klay Thompson, yun yung napapansin. Pag sinabi mong sistema, on both offense and defense yan, hindi pwedeng puro offense lang yan, hindi pwedeng puro defense lang yan. 'Di ba? Pag maganda yung system, yung depensa ng isang team, tapos nanalo sila dahil do sa defense, wala masyadong pumapansin nun. Kasi hindi maganda sa mata yung puro ka depensa kasi makikipagpalitan ka ng mukha. Minsan magkakasakitan pa kayo dahil sa depensa. So, yun. Pag sinabi kasing sistema, kagaya nung ginawa nung Ayak, sistema sa offense at saka sistema sa defense. Pero, yun na ngayon, medyo humabol yung Letran kasi masyadong na-inlove sa 3 points dahil sumosona yung Letran. Ang Sona kasi, meron niyang ways kung paano yan i-break. Hindi lang puro tira sa labas. Although, diba? Although si Allen K. tsaka si Renren Retualo, magaling na shooter yun Proven na yun. Na kapag sila yung tumira out of a zone, asahan mong papasok. Pero marami pa namang ways para mag-break ng zone defense. Hindi lang yung outside shot. Kasi, kaya sila na-inlove doon dahil ang pinaka-open sa zona, ang binibigay talaga ng zone defense, outside shot. So, yun yung unang-unang kukunin ng, paano kung hindi pumapasok yun? Kaya nga sila dumipensa ng zone defense para patirahin kayo outside. Kung hindi pumapasok yun, effective yung floor nila. At saka nakahabol yung Letran out of their 28 bench points. Bench points, ibig sabihin hindi yung first 5 yung punto sila sa first half, 28 points doon ang galing sa bench points kaya sila humabol. Again, just like their past games, sa second half sila bumibigay. Kasi napaliit na yung lamang, biglang lumalaki. Yun yung hirap na walang experienced players. Kasi hindi pa sanay mag-maintain, nakahabol. Hindi nila alam kung if ever
hindi pa nila alam kung paano yung experience kung paano hindi pa buwiluhin yung kalaban kasi nakakalamang ng malaki ulit yung kalaban nila. So experience lang ang kulang ng mga players ng Letran na si Kurt Trayson lang ang meron. At saka si Pau Cabillonar. Oh. So yun lang po.